What's up mga kapotential? My name is Ceci De Castro. Yeah. So yun na guys, kamusta naman kayo rin? Kamusta naman ako? For today's video guys, siguro naman nakita nyo na to sa Instagram. Gagawa po ako ng review about dito sa binili kong laptop. Which is ito guys, the Huawei MateBook D15. Ayan. Well, ito na yung sagot. Laptop po yung binili ko and Huawei MateBook D15 yung laptop of my choice. Ito na yung aking personal laptop. Ito na yung gagamitin ko for online class, for editing, for gaming, etc. etc. Actually, na-test ko na siya, nagamit ko na siya. Eh, nag-cam up ako no, sa katagang all-around mid-range laptop. Ayan. Alam ko marami sa inyo no, ang baka tutol doon. Marami rin kasing pagpipilian na laptop, no, mid-range category. And alam ko marami rin sa inyo nagtatanong kung bakit ito yung binili mo, bakit Huawei MateBook D15, bakit ganyan. Well, i-explain ko sa inyo guys. Tatalakay natin yung specs and also yung my experience about dito sa laptop na to. Huwag na natin pahabain to. Without further ado, let's get started. Okay guys, so ang pag-uusapan natin talaga dito no is kung yung dun sa specs, my experience and my thoughts about dito sa laptop na to. And ang pag-uusapan natin sa specs, hindi na syempre yung sobrang lawak. Ika-classify ko lang siya sa dalawang category, which is yung una, yung overall design, yung sa external na bahagi netong laptop na to. And also, the last is the performance, yung sa internal specs niya. Ayun lang, dalawang cluster lang siya para mabilis tayo and para mas maintindihan nyo rin. Kasi alam ko yung mga viewers ko is hindi naman talaga techie, ganun. Kaya ina-explain ko siya sa... Ano tawag dun, be? Ano yung madaling term? Ayun, layman's term, no? Ina-explain ko siya by layman's term para maintindihan ng lahat. Okay, so yun na guys, bago natin talakayin, no, ang external parts netong Huawei MateBook D15, pakita ko na rin muna sa inyo yung box. Ito yung box na guys. Ayan, ganyan siya guys. And napakanipis, no? Kung mapapansin nyo, napakanipis lang ng box. And napaka-straightforward niya. Yung laman lang niya is yung laptop, yung user manual, and also yung charger niya, which is ito guys. Ito yung charging brick, and also itong USB Type-C to Type-C na cable. Ayan. Ito rin yung pinaka nagustuhan ko dito. No, honestly, yung charger niya, hindi na siya yung mga traditional na laptops na napakabigat. Yung sa gitna ng cable, may malaking bloke. Ganun. Sobrang modern looking na niya, no? Sobrang minimalist. 2020 na talaga. Actually guys, no, since Type-C siya, pwede nyo siya magamit sa mga phones nyo, sa Android phones nyo. And also, kung sakaling may sira man siya, madaling makahanap ng replacement. Ayan. Dumako na tayo sa ating review mismo. Unang-una sa overall design niya, sa external specifications ng Huawei MateBook D15. Actually, ni-research ko na to talaga. Ni-research ko na para at least hindi puro may mga sasabihin ko dito. Yung kulay niya is the space gray color. And ayun lang talaga available sa Philippines market. Pero dalawa kasi yun. Alam ko may silver pa sila. And sayang din kasi maganda rin yung silver. Sobrang na-appreciate ko yung bagong logo nila na Huawei lang, ganyan. Kasi dati, di ba, ang Huawei, parang flower siya. Flower ba yun? O parang lotus, gano'n. Nakakatawa lang kasi yung logo niya sobrang modern na, sobrang 2020 na. Sa bigat naman niya, surprisingly, 1.53 kilometers. 1.53 kilograms lang ang kanyang bigat. Sobrang gaan lang talaga nun guys, no? Kung usapang laptop. And kung napapansin nyo, napakanipis lang. Dito sa likod natin, kung mapapansin nyo, nandito yung fan, nandito rin yung stereo speakers. And kung mapapansin nyo, meron na siyang parang stand. Parang ganun, stand yung tawag nyo dito. Ayan, and may rubber na rin para at least kung gagamitin nyo ng as-is siyang ganyan, may space pa rin sa baba para yung init ng laptop and also yung audio sa speakers lalabas ng pagganon. Kaya maganda rin siya guys. Next naman yung dito sa gilid. Mapansin nyo, meron tayong dalawang USB 3.0 and also meron pa rin siyang headphone jack. And also dito guys, nandito yung Type-C na charger niya mismo. Ayan, ganyan lang kaliit yung charger niya guys. And also meron ding isa pang USB 3.0. And lastly, ayan, surprisingly, meron pa siyang HDMI cable. Ayan, magamit natin siya pag gusto natin i-connect sa monitor, ganyan. Kung gusto nyo mag-dual monitor setup, pwede natin yung masaksak sa TV. Bago ko makalimutan, dito sa harap, nandito yung microphone niya. Ayan, para at least kung gagamitin natin siyang paharap, yung audio natin, yung voice natin, salpok na salpok talaga dito sa laptop, diba? Para kunyari pang online class, hindi nyo na kailangan mag-earphones. Yan. Diba? Nandito na agad siya. Sobrang linaw ng audio quality niya, guys. Ito na. Bubuksan na natin siya, guys. What?
Ayan. Ayan, wait lang. Ayan. Ayan siya, guys. Kung mapansin nyo naman, parang MacBook yung design niya. Sobrang minimalist. Ayun rin yung isang selling point nito eh. If you want a MacBook na Windows, sobrang best choice nito, guys. Ayan. Kung mapansin nyo, pati yung keyboard niya, guys. Ayan. Black chiclet keyboard din siya. Pero clicky naman. And mukhang sturdy na rin. Ayan. Also, guys, no, isa pa sa mga best features ng Huawei MateBook T15 is eto, guys. Kung napansin nyo ba? Ayan. Ito, guys, yung dito, yung bilog na to. Ito na yung power button and also the fingerprint sensor. Ayan, may fingerprint sensor po siya. Ayun din yung isa sa nagustuhan ko, the fingerprint sensor. Grabe, no? Laptop, may fingerprint. And also, guys, ito yung touchpad niya. Malaki-laki rin. Talking about dito sa keyboard natin, kung napansin nyo, parang normal keyboard lang. Pero, dito, guys, sa gitna, nandito yung kanyang camera. Ayan, pop-up camera yung tawag dito. And nakakatawa kasi i-click mo lang. Isang click mo lang, bam, lalabas na yung camera niya. And also, i-click mo lang din para itago siya, no? Kung hindi mo nagagamitin. Nakakatawa kasi mas modern design siya. Di na nandito sa taas yung camera mo. Di na nandito. And malaking tulong sa screen. And also, guys, malaking tulong din sa privacy ninyo. Actually, may mga issues sa laptop na kesyo kahit hindi naka-on yung camera, nagkaka-access pa rin ng mga hackers, ganyan, sa pag-on ng camera mo. Nakakatakot, diba? Kasi di mo alam na gamit pala yung camera mo. At least, kahit ma-access ng mga hackers, no, yung camera mo, at least nakatabi yan dito. Hindi ka pa rin makikita. Kulay black lang makikita nila. And also, talking about the screen, guys, i-on ko na rin para makita nyo. And so, guys, eto na-on ko na siya. Wait lang, liwanagan ko ba? Ayan, liwanagan natin. Nasa lock screen tayo. Pakita ko lang, no? I-flex ko lang yung fingerprint sensor. Ganyan lang siya kabilis, guys. I-click mo lang siya ng ganyan. Bam! Ayun na yan, guys. Sobrang bilis, sobrang convenient. Parang isang click mo lang, di mo na kailangan maglagay ng pin, etc. etc. Yeah. Okay, guys. So, usapang display naman tayo. Kung napansin nyo, parang full screen na full screen talaga yung display niya. Sobrang nipis lang ng bezels. Ayan, no? Sobrang nipis. To be specific, yung screen to body ratio niya is 87%. Imagine, ang taas nun. Sobrang laki ng screen kaya sa body niya. Talking about the quality, it is a 15.9-inch Full HD IPS display. Ayan, kung mapansin nyo, sobrang quality, sobrang linaw. Sobrang sarap gamitin kapag nanonood ka ng anime o kaya Netflix. Ayan, kasi full screen talaga siya, guys. Pero yun na, guys, no, syempre hindi lang puro doon ang kailangan natin isipin kapag bibili tayo ng laptop. Syempre, dumako na tayo doon sa performance niya itself, sa internal specs. Iisang ratsadahan ko lang muna yung buong specs niya bago ko siya i-explain para isang bagsakang boom na lang tayo, no? Ayan, so unang-una, sa operating system niya, it has Windows 10. And also, it has AMD Ryzen 5 3500U na processor, Radeon Vega 8 na graphics card, 8GB of DDR4 na RAM, 1TB of HDD plus 256GB of SSD. And also, meron na rin siyang built-in na battery. Boom! Ganun siya kalala, guys, no? Imagine, ang hirap na kasing makahanap, no, ng laptop na nag-range ng 35,000 to 40,000 na ganito kaganda yung specs. Imagine Ryzen 5, 8GB na yung RAM niya, guys. Ito talaga yung pinaka-hinahanap ko sa laptop. Ryzen 3, Core i3, ganyan. Pero nung nakita ko to, guys, actually sobrang okay na niya, no, yung gantong specs sa price point niya. Nakakatawa kasi Huawei MateBook D15. Meron siyang ganong specs sa loob niya, no. Additional na lang, syempre, yung kanyang minimalist na design. And also, additional na selling point na lang niya, etong syempre yung sa pop-up camera and also sa fingerprint sensor. Ayan, sobrang convenient and sobrang bilis niya, guys. Na-try ko na kasi to sa editing and also sa gaming. Valorant pa lang yung natatry kong game. Pero mag-i-install pa ako ng marami, siguro, for testing. Pagtagal, kasi mas priority ko yung pag-i-edit, pag-YouTube, ganyan. And also, may mga inaasikaso din kami mga serious secret stuff na di pa pwedeng i-share. Actually, sa daily na ganapan talaga, sa online class, sa editing, sa gaming, sobrang okay niya, guys. Sobrang bonus pa yung kanyang minimalist design. Baka nagtataka kayo, paano mo nagamit, no? Paano ko nagamit siya, paano ko na-test. Actually, ito rin yung laptop ni Edlin. Ayan, kung mapansin nyo, papakita ko lang din for thumbnail purposes. Ayan, dalawang laptop na kami parehas na D15. Ito, na-try ko na to weeks na. Kasi syempre, siya yung unang bumili. Ganyan, ito, tinry ko na rin to pang edit nung nandito ako sa kanila.
And yeah, sobrang okay. Surprisingly, sobrang okay niya. Wala akong nahanap na problema sa kanya kahit tinetesting ko ng sobrang lupit. Sobrang okay niya talaga guys. Kaya napabili talaga ako. Kung isa rin kayo na naghahanap ng all-around na laptop for 35,000 to 40,000, I recommend you ito guys, the Huawei MateBook D15. And sobrang sobrang convenient din niyang gamitin kasi ang daming mga features na pwede mong gamitin na sobrang convenient talaga. Unang-una, napakanipis niya. Also, may HDMI port pa rin siya kahit na napakanipis. And also, yung kanyang fingerprint sensor. And also, yung pop-up camera, ayan, sobrang convenient. Bonus pa yung full view display. O diba? Bonus rin pala, no? Kasi MacBook style yung kanyang external hardware. Ayan, sobrang ganda. Hindi ko pala na-share. Meron siyang Huawei Share. Hindi ko pala na-share sa inyo na meron din siyang Huawei Share. Ayan. Hindi ko siya ma-explain kung paano kasi yun nga, naka-iPhone 10 ako. Kapag gamit mo yung isang Huawei na phone, sobrang daling mag-sync, sobrang daling gamitin. May mga features na sobrang pasok sa Huawei na phones. Kumbaga, parang ecosystem ng Apple pero Huawei style. Ganun. And sobrang convenient din, nakakatawa yung mga features. Actually, nag-iisip na ako, parang gusto ko rin mag-Huawei dahil dito sa laptop na to. Pero, hindi ko pa alam. No? Sobrang kontento ako sa phone ko ngayon. Actually, with or without Huawei Share, sobrang satisfied ako sa Huawei MateBook D15. Isa to sa mga highly recommended kong laptop. If hindi naman kayo sobrang into sa gaming look, ako kasi minimalist look talaga yung bet ko. So yun na guys, that is it for today's video. Sana nagustuhan nyo. And as always guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, leave a like, leave a comment, share sa mga katropa nyo, and don't forget to subscribe sa aking channel for more AC De Castro vlogs. Subscribe nyo rin yung channel ni Edlin kasi marami siyang mga naiipong vlogs na gusto niyang ilabas. After 1K lang daw siguro, hindi ko pa alam. Abangan nyo yung Shopee haul ko kasi marami yung accessories na binili dito sa Huawei na laptop natin. And also sa desktop ko dun sa bahay. Para mapakita ko na rin sa inyo kung ano yung balak ko sa setup tour natin. And then lang guys, peace!